ba na may negosyo na hindi seasonal, hindi mahirap gawin, at araw-araw kailangan ng mga tao? Ito ang fabric conditioner gel base na 25 liters. So hello mga ka-extreme! Kung ikaw ay OFW na gustong maiuuwian na business, nanay na gusto ng extra income, retiree na ayaw tumigil kumita, or beginner na gusto ng simple business, today, tuturuan ko naman kayo gumawa ng 25 liters ng premium gel fabric conditioner na step by step. Mas beginner friendly at less hassle. Pero bakit gel version ang maganda? No cooking, no melting, direct mix, fast production, at mas simple for beginners. Kaya naman kung gusto mo ng less pagod, mas mabilis gawin, this is a highly recommended. So ngayon, ipapakita ko sa inyo yung mga components sa paggawa ng fabric conditioner gel base na 25 liters. So ang unang component na meron tayo is itong fabric conditioner na gel. Pangalawa, coloring. Fixative, anti-bac, end cap, sunrise scent, at disinfectant. So ngayon mga ka-extreme, sisimulan na natin ang pagtitimpla. Step 1, magpe-prepare tayo ng 24 liters ng water sa container or drum and kailangan malinis. Step 2, i-add na natin yung fabric conditioner gel. Ilagay slowly ang fabric conditioner gel sa water at napaka-importante na haluin ito habang nilalagay hanggang sa maging fully diluted at para walang buo-buo. Dahil kapag may buo-buo ito, maaari nitong maapektuhan ang quality ng product. Step 3, coloring. I-add na natin dito yung coloring and kailangan dahan-dahan lang tayo sa paglagay. Control the color dahil mas maganda kung subtle lang ang kulay, mas malinis tignan, mas professional, and hindi kailangan sobrang tapang ng kulay para magmukhang effective. So step 4, i-add natin tong fixative. Next, idadagdag na natin yung fixative and then kailangan natin siyang haluin maigi. Ang fixative ang dahilan kung bakit tumatagal ang bango ng fabric conditioner sa ating damit. Siya ang tumutulong para kumapit ang fragrance fibers ng tela. So siguraduhin na maayos ang paghalo, pantay ang distribution sa mixtures dahil kapag tama ang paghalo, mas long-lasting ang amoy at mas satisfied ang magiging customer mo. Step 5, itong anti-bac. Silalagay naman natin ang anti-bac at haluin ulit. Ang anti-bac ay may antibacterial properties na nakakatulong ito para mas maging hygienic ang labada. So dagdag selling point din ito lalo na sa mga pamilyang may bata. Sa panahon ngayon, mas conscious ang mga tao sa kalinisan, kaya naman malaking plus ito sa product mo. Step 6, i-add natin yung end cap. Add end cap at haluin ng maayos. Ang end cap ang tumutulong para maiwasan ang amoy kulob sa mga damit, lalo na kapag hindi agad natutuyo o kulang sa araw. Very important ito lalo na sa tag-ulan. Ito ang dahilan kung bakit hindi maaraw pero fresh pa rin ang amoy ng damit. Siguraduhin fully mix para consistent ang effect sa bawat bottle. Step 7, i-add na natin yung scent or yung sunrise scent. I-add na natin ngayon yung scent. So, ang tinitimpla natin ay sunrise scent. Habang nilalagay ang scent, kailangan dahan-dahan lang
stir continuously at siguraduhing pantay ang pagkakahalo. So bukod sa Sunrise, marami pa tayong available scent. Meron tayong Passion, Antibac, Comfort, Timeless, Attraction, Surf, Mystic, Fab Fresh, Lavender at Sweetheart. So dito papasok ang selling point mo dahil sa amoy pa lang, panalo ka na. So the last step or yung final step natin is lalagay natin yung disinfectant. Last step, idadagdag ang disinfectant at haluin ng maayos. Ang disinfectant ay dagdag proteksyon laban sa mga germs. Ito ang nagbibigay ng extra confidence sa customer na hindi lang mabango, kundi malinis din ang kanilang labada. Ngayon, tapos na tayo magtimpla and ang pinaka-importanting part is tatakpan natin to. Tsaka natin siya i-rest ng 1 to 2 days and stir daily for 3 to 5 minutes. So ayan, after natin siya i-rest ng 1 to 2 days, ganito na ang kanyang consistency. Mas stable ang product, mas smooth ang consistency, mas professional ang result, at sobrang bango. Ngayon naman, isasalin na natin siya. Since 25 liters tong ginawa natin, meron tayong 25 pieces ng 1 liter bottle. Tapos na natin siyang isalin lahat, kaya pwede nyo na siyang gamitin sa bahay or kung gusto nyo naman siyang gawing pang negosyo, didikitan nyo siya ng sticker label and yung sticker label na to is pwede nyo siyang i-rebrand. Ito na yung final output ng ating fabric conditioner gel base. Kaya naman kung gusto nyo pa ng more videos ng extreme bloom tutorials like this, comment premium gel below. At abangan ang aming susunod na video kung saan ituturo namin sa inyo kung paano mag-costing kung gagawin nyo siyang pang negosyo. Kaya naman, start small, build smart, and think long term. Click the link in the description below and order now. See you on the next video mga ka-extreme!